Bago tayo magsimula sa content natin, para sa ngayong araw na to, gusto ko lang i-highlight etong comment ng isa sa mga nanonood sa atin dito sa ating YouTube channel. Sabi niya dito, same daw, nadugas din daw siya sa isang store. Meron siyang binabanggit dito na store, hindi na lang natin babanggitin kung sinong Poncio Pilato yung pinagbilihan niya na tindahan. And sabi niya nga dito, dahil nga daw baguhan siya, nadugas nga daw siya dahil wala nga siyang kaalam-alam. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, research is the key mga tropa, para hindi kayo nauuto ng kung sino-sino. Sabi pa niya dito na kahit na alam niyang nauto na siya nung pinagbibilihan niya, tuloy-tuloy pa rin daw siyang bumibili ng mga materyales or mga ink kasi daw natatakot nga daw siyang magkamali na baka daw peke na kuyi pigment ink yung mabili niya. Mga tropa, base sa mga nakikita ko dyan somewhere out there, halos wala naman atang peking kuyi na pigment ink, maliban na lang kung makakabili kayo sa store ng mga scammer ng mga store. And alam ko naman siguro marunong kayong magbasa, and syempre basahin nyo yung mga reviews, diba, kung saan kayo bumibili or saan nyo planong bumili. Anyway, continue natin, basahin natin ulit yung comment niya. And sabi niya dito, hindi daw nagbibigay ng OR or official receipt yung pinagbibilihan niya mga tropa ng mga materyales. Nung nangulit na daw siya ng sobra, sabi daw nung amo, yung amo kuno, kasi meron nga daw kuno na mga amo-amo or yung meron mga handler or merong mga other employee kuno, ikakaltas daw emerald sa Shopee. Ewan ko, hindi ko maintindihan yung part na to, no? Anyway, sabi pa niya dito, sa sobrang pikon daw niya netong nag-comment sa atin, hindi na daw siya nag-reply. Pero after ilang days, sinita daw niya kung saan siya bumili nung mga materyales na mga overpriced. Sabi daw niya, bakit daw tatanggalin, di naman daw dapat yon. Akala daw netong nag-comment sa atin, wala daw siyang alam tungkol sa mga taxation. Hindi na daw nag-reply kung sino man yung pinagbilihan niyang nanggugoyo. Diba? Unang-una mga tropa, kung saan kayo bumibili ng mga materials ninyo, kung gusto ninyong hingian ng resibo or yung tinatawag na sales invoice, karapatan nyo yan. Pwede nyong ireklamo kung saan man pwedeng ireklamo, halimbawa sa BIR na hindi sila nag-i-issue ng resibo. Kung kayo ay business owner, binibigyan kayo ng medyo parang A4 size or parang letter size na kailangan lagi kayo mag-i-issue ng resibo. And sa tingin ko, sa mga ganyang galawan, sa hindi nila pagbibigay ng mga resibo, baka medyo minamagic nila yung tax nila. Yung tipong, syempre, para mababa yung bayaran nila ng mga tax, di ba? Eto, yung pinakahuling part, kung tutuusin niya daw, pwede daw niyang ireklamo sa BIR, na which is pwede naman. Kasi, 44,000 daw yung binili niyang package, di ba? Tapos hindi siya binigyan ng resibo. Binibigyan lang daw ata sila nung parang thermal sheet na kuno na kunyaring ayun na yung magpepresenta ng resibo. Ako mga tropa, napakarami ko ng pinagbilihan ng mga online store kung saan pa man at nag-i-issue talaga sila ng resibo. At kung ano or magkano yung binili ko na presyo nung nakita ko sa online store. Halimbawa, eto, nakita ko 110 din mismo yung naka-resibo. Kahit na gumamit ako ng discount or yung mga vouchers, dun sa pinaka-resibo pa rin mga tropa, ganun pa rin yung presyo, hindi naliles. At walang additional payment, wala akong additional payment na binabayadan kung nangihingi ako ng resibo. Lahat ng mga gamit ko dito sa computer ko, yung pagbili ko ng video card sa EasyPC, yung mga RAM, etc. May mga resibong kasama yan for warranty, syempre. 'Di ba? At laging nag-i-issue talaga dapat ng resibo. So, maging warning sa inyo to mga tropa, kasi malamang sa malamang etong tindahan na to baka inuuto lang kayo. At syempre may mga anomaly na ginagawa sila ng mga tax evasion, 'di ba? Isipin nyo baka mga million yung mga sales nila, tapos minamagic nila na konti lang yung sales nila. Isa rin yan mga tropa sa mga galawang magic sa mga taxation, no, yung hindi pagbibigay din ng mga resibo. So ugaliin nyo na maghingi ng resibo. Kahit mga tropa sa mga gasoline station, nagbibigay yan ng resibo, lahat dapat. Pero anyway, sorry sa mahabang intro, ito yung content natin para sa ngayong araw na to.
may nag-comment nga sa atin, etong si Jess Marie Alonso. Sabi niya, okay lang daw ba na mahalo yung light magenta sa magenta? And kung nakikita ninyo, dito sa isa nating screen, sana malinaw nyong nakikita, meron tayong magenta at meron tayong light magenta. Unang-una, sagutin na kagad natin, hindi siya pwedeng maghalo. At kung maghahalo man yan, siguro naman alam nyo yung mga words na color management, and syempre mag-iiba yon. And alam nyo rin siguro yung mga something na chemical reaction or yung mga color reaction na once na naipagsama mo yan, magkakaroon or magpo-form ng another color or another variant nung kung ano man yung series nung possible na magiging kulay na yon, 'di ba? So dito meron tayong tissue and meron tayong light magenta at magenta. Ipapakita ko sa inyo kahit papano yung kulay niya or yung pagkakaiba. So ipapatak muna natin mga tropa etong magenta. Sana nakikita nyo ng maayos. Konting-konti lang yung ipapatak natin para hindi naman sayang. Ayan. Ganyan yung kulay ng magenta. And isipin nyo kung ihahalo nyo siya sa light or halimbawa 4 colors printer yung gamit nyo tapos light magenta yung mailalagay ninyo, malamang sa malamang may mga ibang mangyayaring kulay or iba yung ma-achieve nyo na kulay. And eto, hindi pa bukas yung ating light magenta, buksan lang natin, bubuhos natin konti lang. Siguro naman nanonotice nyo mga tropa ko yung pagkakaiba nung dalawang kulay na to. So explain lang natin, etong magenta talagang pure na pure yung tipong pagka-red niya or talagang reddish siya. And dito naman sa magenta na light, medyo may pagka-pinkish siya yung pagka-red niya. So isipin ninyo kung magkakaroon kayo or mag-generate kayo ng printout na kulay red, hindi nyo ma-achieve etong ganitong kulay na ganito. So syempre siguro sa tingin ko yung composition netong magenta, kung lalagyan ng printer mo ng konting kulay itim, hindi natin alam kung ano yung possible na maging eksaktong kulay niya. Pero sana nagigets nyo yung point ko, kung maghalo man yan sa isang tangke dun sa inyong ink tank. Syempre halimbawa ito yung tank, 'di ba? Pagpasensyahan niyo na yung drawing ko mga tropa, no? So halimbawa dito meron tayong magenta. Baguhin ko lang yung pinakakulay natin. Halimbawa ito magenta pa to sa ilalim. Halimbawa ito yung ilalim na part. Tapos ito mga tropa, yung pinaka hose niya. Ayan, so halimbawa ito magenta pa yung dumadaloy dyan, and once na lagyan mo yan ng light magenta, halimbawa dito sa pinakataas ito na yung light magenta, sa unang-una mga tropa wala pang magkakaroon na reaction dyan, as is pa rin kung ano yung pinaka magenta mo, ayun pa rin yung ibabato nya, 'di ba? Pero once na maging 100% na yung paghahalo mga tropa nung nasa ink tank ninyo, halimbawa ito naghalo na dun sa light magenta, ayun na yung magiging mag-iiba na yung color management ninyo. Meron kayong ma-achieve na ibang kulay, and syempre nakita nyo naman na mas malight, 'di ba? And mga tropa, kung kayo ay nagmomotor, kung kayo ay may-ari ng sasakyan and nagpapagasolina kayo, siguro alam nyo yung regular and yung premium. Yung ibig kong sabihin yung octane niya. Halimbawa yung kulay green, yung standard lang, 'di ba? Sa pagkakaalam ko parang 91 octane siya. And yung premium sa pagkakaalam ko parang 93 kung hindi ako nagkakamali, or 95 yung premium, or 93 naman or 91 yung kulay green lang. So sa octane, kapag pinaghalo mo yung dalawang yon, gumigit na lang. Halimbawa 93 tapos 95, parang ang nangyayari nagiging 94 lang yung parang pinaka-total niya. And sa kulay naman, sa pagdating sa ganito, maaaring ganun din yung nangyayari. Pero syempre, dito tungkol sa kulay, maaaring etong kulay magenta na to, at kung mahalo sa light magenta, syempre mag-a-adjust etong magenta sa kulay netong light. Maaring etong light medyo tatapang yung kulay niya, pero hindi sing tapang ng kulay netong magenta. Sana nagigets nyo yung pinaka point ko. Pero inuulit ko, sa una wala pa kayong may experience kasi nasa ilalim pa yung magenta. Once na maghalo na total yan, dun nyo na may experience yung combination netong kulay na to. And mga tropa,
When it comes naman kung light magenta talaga yung gagamitin ninyo na as is, halimbawa meron kayong 4 colors printer, kung as is eto yung gagamitin ninyo, syempre expect na ninyo yung kulay na imbis na sobrang dark na magenta yung ibibigay nung output ninyo na mga printer ninyo, expect nyo na medyo light. Kasi nakikita nyo naman na napaka-light nung light magenta kung ikukumpara mo sa magenta na pigment ink. Same as light cyan and cyan. So ipapakita ko mga tropa yung sinasabi ko. Pero nandun pa rin talaga yung tapang or yung darkish na itong cyan. Ito ipapatak natin. Ayan, ito yung cyan. Ayan, nakikita nyo naman. Dati na guguluhan ako sa kulay nito Etong cyan at light cyan. Hindi ko alam kung medyo may pagkalabo lang din yung mata ko. Pero anyway, ito ipapakita ko na lang sa inyo. Ayan. Dati na papagparehas ko sila, na akala ko parehas na parehas sila. Pero nung medyo niliwanagan ko yung area ko, nakita ko talaga yung pagkakaiba nila. Na yung cyan talagang darkish siya, and yung light cyan, ayun, medyo light talaga siya, kaya nga light diba? Pero nung dati, akala ko talaga parehas lang yan. Kasi nung tinitignan ko, parang walang pagkakaiba. Yun pala, madilim lang talaga dito sa area ko. Nakita ko, nung niliwanagan ko yung area ko, ayan diba, kitang-kita nyo naman. So, inuulit ko, kapag ka gumamit naman kayo ng light cyan, na imbis na cyan yung gagamitin nyo na kulay, syempre, expect na ninyo na medyo light yung kulay ng magiging output ninyo. Diba? At saka possible hindi nyo talaga ma-achieve yung eksaktong kulay kung ano man yung kulay na i-achieve ninyo or kung ano man yung output na piniprint ninyo. So ganun lang yun. And siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Ayun lang yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Sa una, wala kayong may experience na pagkakaiba kasi yung dumadaloy sa host ng mga printer nyo, ayun pa yung luma. Pero once na mag-mix na yung dalawang kulay, dun nyo na ma-achieve yung magiging mid or mapupunta sa gitna yung kanilang kulay combination. Kagaya sa gasolina, pag pinaghalo mo yung premium at yung regular, yung octane level niya or yung octane percentage ata yung tawag doon, di ba yung 93 and 95 kung hindi ako nagkakamali, magiging 94 na yung total niya. So ayun, sana talaga nagigets nyo yung pinaka-point natin. And konting price check lang tayo. Dito ako bumibili mga tropa din ng pigment ink. Walang iba kundi sa Be Happy Crafts. Ilalagay ko na lang sa description yung link kung gusto nyong mag-avail para hindi kayo maligaw-ligaw. Kagaya nung mga nagko-comment sa atin, kagaya neto ni Goddess, no? Inuulit ko, research is the key. Tignan ninyo kung yung binibilihan ninyo ng mga store, mga physical store or kung saan-saan pa man, kung talagang suggested retail price yung, alam nyo yun, yung binibili ninyo. Kasi napakaraming Poncio Pilato dyan somewhere out there na porket sikat yung mga tao na yon, napakalaki na nung mga pinapatong nila. Na akala ninyo, tinutulungan kayo, yun pala, sila yung tinutulungan ninyo. So, ayun na lang, no? Eto, no? Nakikita naman natin, 130 na yung black na version 2. Cyan, 110. Magenta, 110. Yellow, 110. Light magenta, 165. And light cyan, 165. Medyo pricey, mga tropa, yung kulay ng mga light. Kasi eto yung mga 4-6 colors printer. At kaya mahal tong mga ganitong kulay kasi isipin ninyo mga tropa, yung mga 6 colors printer, hindi na sila mag-generate pa ng light na color. As is meron na sila. Kung ikukumpara mo naman sa cyan or yung mga mismong kulay, eto mga nag-a-adjust pa sa kanilang color management dun sa pinaka-printer natin. Kaya minsan mas nahihirapan nilang ikuha yung pinakakulay na gusto nyong i-achieve. And syempre, minsan talaga or madalas ma-experience ninyo medyo darkish talaga yung output. So, ayun lang. Like, share, and subscribe. Sana nakakuha kayo ng mga idea. And kung gusto nyong mag-avail ng mga template natin na one-time payment lang, message nyo ako sa ating Facebook page. Again, para sa'yo, Goddess,
magsilbi na lang yan na charge to experience at dagdagan mo pa yung pagre-research mo. And sa tingin ko naman, hindi ka na newbie, siguro naman nandito ka na sa channel ko and nag-learn ka na or nag-gain ka na ng experience. So ayun lang, lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo, sarili lang.